May karunungan ka bang matututunan sa mga shows at librong pambata? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Pao ng Ang Ligaya ng Panginoon Community. Tara na at muling matuto dito sa Landas ng Pag-asa. Tanong, inabutan niyo ba yung mga shows tulad ng Batibot, Sineskwela, Matinik, Hiraya Manawari o Sesame Street? O di kayo nakapagbasa ng funny comics, kwento ni Lola Basyang, o yung mga sulat ng Adarna Publication? Pakisulat po sa baba sa comment section ang salitang ako kung inabutan mo ang mga ito. Ang masasabi ko lang, sa mga tumango o sumagot ng ako, una, magkasing edad tayo, same generation. Ikalawa, naging masaya ang kabataan nating lahat. Ito po kasi yung mga shows o librong nakadaragdag ng karunungan sa aking henerasyon. Layon kasi ng mga shows na to ang maging mapanuri, maalam, at magkaroon ng critical thinking. Kaso nga lang, habang tumatagal, nalilimutan natin ang karunungang ating natutunan sa mga shows at libro na to. Lessons tulad ng integridad, pagiging maalaga sa nakatatanda, buntis, kababaihan, at mga taong may kapansanan. Morals tulad ng pagkakapantay-pantay, ito man ay sa tao, hayop, kalikasan, even yung mga bagay na ating pinanghawakan. Ang pakikipagkapwa-tao, higit sa lahat, ang pagmamahal sa Panginoong Diyos. Tulad ng mabuting balita sa araw na ito na galing sa panulat ni Mateo 13:10-7. Sinagot ng ating Panginoong Hesukristo ang tanong ng kanyang mga alagad kung bakit gumagamit ba siya ng metaphor o talinghaga at hindi na lang diretsyong sinasagot ang kanilang mga tanong. Genuine inquiry or ganap na paghahanap ng katotohanan ang isang dahilan bakit gumagamit ng talinghaga ang ating Panginoon. Para ating maintindihan ng isang importanteng bagay, aminin man natin, umi-effort tayo naglalaan tayo ng oras, panahon at lakas upang hanapin ang mga authentic answers sa ating mga questions. Katulad din ng mga itinuturo ng ating Panginoon. Para lalo natin itong maintindihan at isabuhay, kailangan natin itong paglaanan ng panahon araw-araw at isabuhay sa tulong ng Espiritu Santo. Uulitin ko, mahirap isabuhay ang turo ng ating Panginoon, pero hindi ito imposible. Simulan natin sa mga maliliit na bagay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia araw-araw, pag-attend o pag-participate sa banal na misa, pag-attend sa prayer meeting, pakikinig sa mga taong nakapaligid sa atin. Samahan mo na rin ang pagbabasa ng mga librong nag-iwan ng tunay na karunungan. Maging bukas, mulat, at magugulat ka na gagamitin ng Diyos ang mga bagay na ito upang ipaalala sa atin kung sino siya. At ang kanyang mensaheng, follow me. Kung kayo po ay na-bless nitong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, Landas ng Pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli ako po si Pao na nagsasabing, be a conduit of love. Share this to those people that you think will be blessed by this. Have a conversation with them. Tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi, pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Have a wonderful day.